Magandang umaga po sa lahat and maraming salamat po sa Lord and to our pastors, Pastor Evelyn, Pastor Bong for giving us the opportunity. Pastor Nonon and Pastor Tini, maraming salamat po. It's such an honor po na makatayo po dito. And hindi ko po na-imagine that God will give us the opportunity to stand in front of you and to testify what God has ginagawa ng Panginoon po sa life namin in the home office journey po namin. Go. Pwedeng mag-flashback muna. Go. Dun sa bigyan lang po namin kayo ng glimpse on how we started the home office. Bago po mangyari yon, yung profession po muna namin. I was an engineer by profession for 13 years. Yun. Opo. Alam niyo na yung kwento pagka-engineer ka. Ayan. Yes. But the truth is, pag engineer ka, employee ka pa din. Ang sad truth, nag-aantay akong mamatay yung boss ko. Ay, ma-promote yung boss ko bago po ako ma-promote. Kasi kung ano lang yung sweldo niya, yun lang din mararating ko. Ang nakakatuwa pa, alam po ito ni Mrs., yung finances namin, kahit pala engineer ka, kahit pala may ID ka ng professional ka, ang nagiging 6-digit yung utang. Ba't kaya ganun? Nakaka-relate po ba kayo? Buti na lang po, by the grace of God, ni-rescue niya kami. Totoo po yan. And hindi lang po yun yung problema namin. Hindi lang po finances. Naapektuhan din po yung aming relationship. Because, naalala ko nga, Mami, yung unang job mo ng first time na nag-establish tayo ng family. Nasa, ano ka nun? Nasa... Saan? Saan daw? Concours. Opo. I was before teacher po talaga ako by profession. Ako po ay nagtuturo sa mga preschoolers po. Pero hindi po talaga siya, yung sweldo po, lalo pa noon na nasa private school po ako, hindi po siya sustaining bilang parang ako lang po yung binabayaran ko lang po yung sarili ko para pumasok, tapos kumain, tapos wala na po akong ibang mababayaran. Ganun lang po talaga yung life ko noon na nagtatrabaho ko bilang teacher. So, nag-step po ako, gusto kong sabi ko gusto ko mag-ibang journey, career. So, pumasok po ako sa call center, but back office, hindi po ako nagko-calls sa lang po ako, office jobs po ako. Pero ganun pa rin po. Tumaas nga po yung sweldo ko, pero hindi pa rin po nasusustain yung pangangailangan. Single lang po ako noon mindful niya, single lang po ako, pero parang feeling ko, hindi pa rin siya sapat. Namamasahe po ako, ang taas ng cost of living pagka nasa Manila ka and nasa Bulacan ka. And then yung travel time mo, sobrang hirap, parang 4 hours biyahe, papunta, 4 hours biyahe, pa uwi. Naku po, sobra, hirap na hirap po kami niyan. And hindi po talaga naging maganda yung journey namin. Yung career ko bilang isang nagtatrabaho sa office. Kala ko maganda na, hindi pa rin pala. So, yun po. Yeah. So, that's one of the problem, yung time. Kasi 6 hours na ubos yung biyahe namin. So, hindi na kami nagkikita. Kasi panggabi siya, ako pang umaga. So tulog siya, paalis na rin ako. So that's the problem. So another thing is, one of the problem as well is yung mga bata, hindi na kami nakikita. Hindi na kami nakapag-spend ng time sa kanila. And in fact, yung ministry namin, hindi na rin namin naasikaso. Kasi naubos na lahat sa oras. Yes. Ngayon, naghahanap kami ng solution how to incorporate the ministry and yung career na hindi sila maapektuhan pareho. And by the grace of God, isa po kami sa ako po personally, na isa sa mga kinausap ng Pastor Bong po namin para mag-engage po sa home office. And that's batch 7. So fast forward po sa April ng 2023. Yan. So I started with bookkeeping. Pero hindi po yata ako mahal ng bookkeeping. Kaya napunta po ako sa video editing. So, we do believe na minakuha po kami dito na all skills are learnable. Wala pong imposible sa Lord kapag binigyan ka ng wisdom
how to gain wealth. Hindi ko po nakita ang sarili ko way back 10 years ago para maging video editor. Wala po talaga. Pero pinromote po kami ng pinromote ni Lord. And because of that, konting kwento lang. Yung napasukan ko po, and thank you sa kapatid ko, na-introduce niya po ako doon. Sabi nga, magaling daw ako, kahit na hindi pa ako marunong. Magaling yan. Sabi nung boss niya, sa Tagalog, ang pangit eh. Yun yung trial edit ko. Pero, after a year, yung agency nila, na mga foreigners na magagaling talagang video editor, tinanggal nilang lahat, ako tinira. Amen. Glory po sa Lord. Tapos nakakita po sila ng business opportunity. Bakit hindi natin gawin yung agency na ikaw yung magli-lead? Kaya po natayo po itong agency po na to sa US. And ako po yung ginawa nilang lead editor. Yes. Amen. Yan. Glory po sa Lord. Then, yan. We would also like to emphasize na ang kagandahan po ng home office ay yung discipleship. Opo. Na lumalalim po yung aming samahan ng aming mga parents. Yes. Mga man of God po natin. At may magandang kwento po si Mrs. Jan. Ayan. Kwento ko lang po sa inyo. Bago po ako makarating ng home office, talagang hindi lang half-hearted, one-fourth-hearted po. Ayoko pong pumunta dito sa Butuan. Maybe because nakarinig po kasi ko ng balita noon. Noon pa po ito. I don't know if alam to ni Pastor Evelyn, pero ayoko pong pumunta ng Butuan kasi ipipid po ako. Alam niyo po ba yun? Ayaw ko po kasi noon. Noon po ito ayaw ko po noon na lalapit ako pastora. Lagi ko lang pong ginagawa, magbe-bless po ako, tas aalis na po ako. Ayoko pong magstay sa tabi niya. Ayoko pong magstay sa tabi ni Pastor Bong. Kasi ayoko pong matanong nasan na yung mga disciples ko. Yeah. So, yun po yung dahilan. I am not that kind of leader na talagang marami po akong nadadala sa Panginoon. Yun po yung nagawa sa akin na nagtatrabaho ako and then wala pong kingdom mindset. Yun po talaga. So, every time na lalapit po ako sa kanila, lagi po akong may fear na papagalitan lang ako nito. Hahanapan lang ako nito ng mga kung ano-ano. And dahil po doon, ayoko po na umattend. And then, ang dami ko pang mga reasons. May sakit po yung anak ko nung panahon na yung baby namin. May sakit po ako. Ang daming issue na tumatakbo. Pati nga po yung issue ng pagbabayad po ng registration. Ano po sa akin yun? Issue po yun sa akin. But, alam niyo po yun, nung nakarating po ako dito, the Lord has given me yung humble heart po, na hindi na po ako makapagsalita sa sobrang, alam niyo po yun, yung, hindi ko na maintindihan yung sobrang, Lord, sorry po, maling-mali po pala talaga yung mindset ko. Tinatama po talaga ni Lord yung mindset niya pag nandito. Ngayon po ang relationship namin ni Pastora, sobrang close na po kami. Ayoko na pong kanina nga sa airport magkaganyanan na kami na never po namin nagawa yon. Na nag-uusap lang kami, spontaneous and everything goes well. Lahat nasasabi ko sa kanya, lahat na ko-correct po niya ako without me hurting myself. Dahil before, may masabi lang yan siya sa akin, hurt na ako, ayoko na talagang lumapit sa kanya. Pero ngayon, I can say na kahit na lumapit ako sa kanya at may sabihin siya sa akin na hindi maganda, I can take it as a teachable moment of my life na the Lord will put me on my success because of them. Kaya marami po kaming mga kwento pa na masasabi. Konti lang po yung time namin. So, anyway, yan. And that's why kasama ko na po yung beautiful wife ko ngayon. Thank you po sa Lord. God also revealed to us that prosperity is not a wish. There's a path, there's a formula, and based on principles. So because of that, God respects who do the covenants. And because of that, we are challenged by Pastor John Loy na i-honor namin yung man of God namin by a brand new car. And isusurprise namin siya sa birthday niya.
Kaya lang, alam namin may kasama po itong sakripisyo. Kaya nanghingin kami ng word kay Lord. Kaya binigay niya sa amin yung sa Acts, yung kay Ananias and Sapphira. And sumunod po kami. Not because of their disobedience, na nagtabi, ang sabi namin, this is a warning for us. Kaya alam niyo po, ang ginawa po namin, ano ba yung pinaka-valuable na meron tayo na property? Itinapat po namin sa brand new car. Yung first car po namin, binenta po namin para po i-honor namin sa man of God namin. Hindi po ito mangyayari because gusto lang namin. We are so inspired by the leaders here. Mamaya po, madidinig niyo po siguro yung testimony nila na sila din may kakayanan pong gumawa nito. Sabi namin, bakit sila nagagawa nila? So, good history maker tayo, kaya din natin to. Yes, opo. Amen. Now, alam niyo po, representative lang po kami ng mga sakripisyo po na yan because lahat po kami sa home office na nag-participate, may kanya-kanya po silang story, may kanya-kanya po silang mga isinuko, may motorcycle, merong nagsuko ng savings, merong nagbenta ng wedding rings, merong nagsakripisyo ng honeymoon. Opo. Ganon po kagrabe ang puso po ng mga nasa home office ng Wellspring. Amen po. Salamat po. Glory po sa Lord. And because of that, our total first fruit last year, glory po sa Lord, is amounting to 847,924. We never imagine po na... Samantalang sa employment, Never po. negative. Then total church project is 233,698. And as of today, naniniwala kami na dahil malaki ang tinanim namin sa Panginoon, pinag-uugat pa niya. Amen. And bago kami makareceive ng ani, pinapa-increase naman niya yung aming ministry. Yes. Opo. Hopefully makita nyo na lang po yung mga pictures para mabilisan na lang. Isaiah 60:22, the smallest will become an army of 1,000 and the least will become a powerful nation. When the time is right, I, the Lord, will do it swiftly. From less than 10, nung nag-engage kami sa home office, naging 50. Amen. Grupo ko pa lang po yun. Iba po yung storya niya. Because of the Simbarangay. Yan. 4 lang po talaga kami sa group. Kaya sabi ko po, talagang maliit lang kami. But then, because of God's faithfulness to us and because of His so fast, swiftly na kami ay pinagpapala to accelerate us. Ayan po yung team namin po. So, patuloy po kami. Hindi po kami ganun kalaki. But nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nahando na po kami sa paglaki ng mga disciples na magbibigay din po ng buhay nila sa Panginoon. And we will end on this. We are now recently installed pastors. Yes po. Praise God po. Promotion po ng Panginoon sa Salamat amin. po sa mga pastors namin. We are long overdue. But now, tinanggap po namin ang hamon ng Panginoon. Amen. And we will serve it. And we will serve the Lord with gladness and faithfulness. And faithfulness. Alam niyo po, dahil pala hinakbangan mo yung hamon, nung meron pong inassign na lugar po sa amin ng pastors namin, alam niyo po, napakabilis po ng promotion. Yung lugar po kung saan kami nilagay, merong homeowners association po doon na in-invite kami for a certain meeting. And then, may lahat ng sectoral group sa buong subdivision in-invite nila. And then, nagbotohan. Kilala niyo po kung sino yung nabotong chairman? Ako. Ang nakakapagtaka po doon, hindi nila ako kilala. Pero ang majority po ng votes napunta po sa akin. Glory po sa Lord. Kasi alam ko po, may pinagagawang malaking assignment si Lord. Amen. Kaya pinapalawak